Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon at Mindanao. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Lunes at naku po, at 13 de Hulyo 2015. At siyempre pa mga kaibigan, patuloy nating nakakaagapay ang nag-iisang mutya ng People's Television Channel 4. Walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, walang iba kung hindi ang patuloy na kumukuti-kutitap sa ningning ng kanyang mga labi at ngiti, ang mutya ng Baliwag, Bulacan. My co-anchor lady with a lipstick smile, Miss Vebs. Good Monday morning. Good Monday morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na paghati ng mga pinakamainit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Buya. At ang inyo naman kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock. Sa kabuuan ng ating Monday edition, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng ating mga paglilingkod na pambayan at ang paghimay sa ilang mga maiinit na usaping nakaguhit sa ating mga pahayagang pangumaga at siyempre pa ang napapanahong yan sa ating hapag ng talastasan sa kabuuan ng ating Monday edition. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, manatiling nakatuon sa Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao, and sa ating audio streaming worldwide. At siyempre, ang ating People's Television Channel 4, nariyan sa ating kaagapay natin at ang ating... Kaagapay rin po natin ang IBC Channel 13. Mapapanood niyo po kami dyan sa pamamagitan ng isang delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali at online sa www.ptv.ph. Mga kaibigan, para po sa mga gustong talakayan, maaari po kayong mag-text na inyong mga komento, kuro-kuro at katanungan sa ating hotline number 0922-358-2679. At huwag lang kalimutan please ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po namin mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan at addresses. And please, pakiusap, keep it simple and short. Ayan, Kiss the day. Okay. 4 minutos, 7 segundos makalipas ang alas 6. Nakakabahala na, Babes. Ako'y talagang nalulungkot na. Laman na lang ng mga pahayagan, radyo, telebisyon at kung ano-ano, pati mga usapan sa mga bangketa o sa mga karinderya. Malaganap na takot na mga fake items na ito. Ay, totoo. Sinimulan sa gamot, merong bigas, merong noodles, meron ngayon itlog, naman may itlog pagkatapos meron naman ngayon pati na iodized salt. Ayon sa babala ng DOH, tignang mabuti ang bibiling mga iodized salt. Tao na lang ang iniintay kong maibalitang fake. Wala bang fake? Meron dito tao? Sa atin, isa lang. Ito ay naka-confine lang dito sa ating Radyo Vision, bukod tangi. Ay, biro mo lalaki ng kasama, tapos meron tayong maliit dito. Ay, fake ito, fake. Hindi lumaki. Okay. Paalala nga ng DOH ka, Francis, bago daw tayo bumili ng iodized salt, ay i-check muna natin yung labels. Merong seal yan ng DOH.
may nakalagay na saktong iodine sa asin. Alam mo, napakahalaga kasi nitong iodine sa physical and mental development natin. Kaya yung mga peking salt na yan, kulang daw sa iodine. At pag tayo mayroong iodine deficiency, nagiging cause yan ng iba't ibang sakit. Ano? At saka itong sa fake egg naman, malalaman natin daw kung fake ang itlog pag masyadong bilog. Kasi yung totoong itlog, elongated siya at medyo rough yung skin. At hindi, pero ibig ko sabihin, dyan sa mga fake na yan, who are we? Alam mo naman yung mga entrepreneurs natin, yung mga traders natin, yung mga negosyantes natin, magaling sila. Ay kung sasabihin mo, saktong asin, saktong iodine sa asin, ang dali namang isulat niya. Sila lang. Naku po, ewan ko bakit ganito, bakit masyadong naging laganap na at ang isang nakakatakot dito, itong fake medicine na nasa kote nila. Oo, nakakatakot yan, lalo na sa panahon ngayon na nagkalat ang ubo, lagnat, sipon, lagnat. Yung pa naman daw mga pinipeke, yung mga gamot para sa mga sakit na yan. Yung over-the-counter drug. Yan. Naku po, maawa naman kayo. Huwag naman kayong naku, talagang ewan ko, itong ating mga negosyantes, kumita lang at the expense of kalusugan ng sambayanan. Pero hindi naman natin nilalahat ang mga negosyante, pero marami talaga ang likas na mga mandarambong. Okay, 36 segundos makalipas ang alas 6. Bebs! Yes, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw mula sa ating kasama ang si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga. Yes, magandang umaga rin sa iyo, Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Maliit man ang chance ng pumasok ng Philippine Area of Responsibility, nakabantay pa rin tayo dito sa Bagyong Nang. Kahuli-puyang namataan ng Pag-asa sa line 1,670 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at tataglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 150 kilometers per hour at pabugso nga abot naman ng 185 kilometers per hour. Inaasahan po natin ito ay hikilos pa northwest sa bilis po ito na sa kilometers per hour. Bagamat hindi naman inaasahang papasok ng ating boundary, hahatakin pa rin ito ang hanging habagat o southwest monsoon na siyang magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. Makakaranas nga po ng monsoon rains. Ito po nga Ilocos region kung saan meron pong posibilidad na mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Mga paminsan-minsang pag-ulan naman o occasional rains ang inaasahan dito yan sa May Cordillera, ganun din sa Cagayan Valley at sa probinsya po ng Zambales at Bataan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang po chances na mga pulo-pulong pagkidlat pagkulog. At ngayon po alamin naman natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito po sa Luzon, dyan po sa Baguio City, malamig pa rin po ang panahon sa 16 to 19 degrees Celsius. Habang dito naman sa Puerto Princesa, meron po kayong 25 to 32 degrees Celsius. Sa Visayas naman tayo para po sa Iloilo at ganoon din sa Bacolod, meron po 25 to 31 degrees Celsius. Habang dito naman sa bahagi po ng Metro Cebu, inaasahan ng 25 to 32 degrees Celsius. At panghuli po natin sa Mindanao area, for Metro Davao, asahan po ang 26 to 32 degrees Celsius. Ibig sabihin po nito medyo mainit ang panahon sa mga susunod na oras. At para po dito naman sa Cagayan de Oro, meron po kayong 22 to 33 degrees Celsius. Samantala sa ganitong napapadalas na mga pag-ulan, dapat alam po natin ibig sabihin ng mga terminolohiya sa ulat panahon. So unahin po natin pag-usapan ito nga monsoon rains at ganun din itong occasional rains. Ito po nga monsoon rains ay mga pag-ulan na dinadala po ng southwest monsoon o yan po yung hanging habagat at yan po ay maaari pong magpatuloy ng ilang araw o kaya naman ay umabot pa ng hanggang isang linggo at yan po yung magdudulot din ng tsansa ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Ito naman pong occasional rains na nabanggit ko rin kanina, yan po yung mga panandalian o yung mga paminsan-minsan mga pag-ulan na posibleng maranasan sa inyong area. At yung pang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media.
Maraming salamat, Amor La Rosa. 9 minutos, 59 segundos. Makalipas ang alas 6. Vibs, handa na ba ang ating mga mag-aaral sapagkat meron na namang i-roll out ang ating Department of Education dito sa mga pangyayaring napakarami ng walang pasok dahil sa bad weather condition. So magkakaroon ng mga makeup classes. That's right, Ka Francis. Kung matatandaan natin, last week dahil sa Bagyong Falcon ay nagkaroon ng cancellation ng classes. Yeah. At least 3 days, particularly dito sa Metro Manila. Right. Kaya naman para palitan nito ay kailangan daw ayon sa Department of Education magkaroon ng makeup classes kasi yung buong taon mayroong required na number ng classes yan. Halimbawa, sa isang year, kailangan 201. Kapag kumulang dyan, kailangan mo i-make up yon. Kaya naman, kahit padala-2 oras lang daw, every Saturdays, weekend yan sigurado. Break, pwede daw, kung pwede daw i-catch up yung Kasi syempre naman, pupunta tayo sa school para matutunan. Kung may kung maraming cancellation, sayang naman din. Hindi, tsaka tayo rin ang mawawalan. Yung mga anak din natin ang magsasuffer ng consequences. So, if ever, papasukin natin, para makamta nila yung mga naiwanan na hindi nila during itong mga cancellation na ito. Naku, sunod-sunod ang cancellation kasi kaya maraming makeup Saturdays ang gagawin ng ating mga bata. 11 minutos, 21 kalipas ang alas 6 at ilarawan na natin sa ating mga motoristas na nagyayaot pa rito sa mga lansangan. Hanggang sa mga oras na ito na umaga, sitwasyon at daloy ng mga sasakyan sa mga pangunahing lansangan sa pamagitan pa rin ng ating the one and only one, Julius Loverboy de Zamboron. Julius, magandang morning. Go! Magandang morning sa inyo, Francis at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Narito na po ang pinakuling sinit ng lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA P2 sa lungsod po ng Quezon. Unti-unti na po tumataas ang volume ng mga sasakyan. Po sa bahagi po ng P2 area kung saan po yung ating pong southbound lane ay nananatili pa rin namang light to moderate po ang traffic situation. Abay gayon din po ang nagiging sitwasyon sa may bahagi po ng northbound lane pabalik ng North Avenue. Gayon din po ng service road ng Araneta Center at ng Cubao. Pero ang good news dyan ay hindi pa naman nagiging usod pagong ang daloy ng ating mga sasakyan. Dito tayo ngayon sa may bahagi po ng EDSA Ayala. Nananatili pong maluwag ang lahat po ng lanes ng EDSA Ayala. Kayo man po ay patungo ng Makati CBD o kaya po pabalik kayo ng area ng White Plains, Connecticut. Bahagi naman po tayo ngayon ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng mga motorista. Tanging stop and go signal po lamang ang nagpapahimpil sa mga sasakyan natin sa bahagi Meadows area. Pero magkabilang lane ang kabuang sitwasyon po ng trapiko dyan sa lugar ng C5 ay nagiging passable pa naman at tuloy-tuloy. Panghuli natin ang lungsod ng Maynila sa may area po ng Quirino Grandstand, Ross Boulevard area mga kaibigan. Sa mga sandali pong ito, yung mga sasakyan pong nanggagaling sa may area po ng Pier Zone sa Maynila patungo kayo ng area ng Coastal Road ay nagiging tuloy-tuloy pa rin naman po at passable sa mga motorista. Magkabilang lane po ng Ross Boulevard, lalo na din po yung mga patungo na rin ng area po ng Intramuros at ng Manila City Hall. 1 and 2, ang ating number coding skill, iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatubad dito. At syempre meron tayong window hour po, 10 a.m. until 3 p.m. Mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho para maiwasan ang anumang aksidente. Para sa Radyo Vision, Julius D. Zamboron, Media ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy de Zamboron. Sa ating traffic update, nagatid sa ating orasan, 13 minutos 59 segundos. Makalipas ang alas 6, Verbs, pakibukas ang aparador, number 1. Magandang umaga po, pabati naman ng family ko dyan sa Natividad, San Policarpio, Eastern Samar, ang Barnobal family. Kay Tatay Paterno at Nanay Conching at sa kapatid kong si Nino Barnobal, maraming salamat, nakatunin po kami palagi sa programa ninyo via 657 DYES Radio ng Bayan. Mula po
Fred Magno Barnobal ng Borongan, Eastern Samar. Happy listening. Happy Good day, M. Kuya Francis, Ate Vivian, bakit ganyan ang mga tao nasira ang LRT sinisi si Pinoy? Bumaha sinisi si Pinoy, may traffic sa EDSA si Pinoy. Sa totoo lang, Kuya, lumitaw ang pera ng Pilipinas nang maging Pangulo si Pinoy dahil nawala ang kurakot mula po yan kay Sita ng Malolos, Bulacan. Thank you. Isang ubod ng gandang umaga, gwapong Kuya Francis, batig Miss naman Vivian. naman. Pakibati lang kina Narsing Delgado, Jerry Malaquias, Habonite, Marco Custodio at lalo na kay Sir Galo Pitugo, Madam Benilda Baby Pitugo mula kay Eli Hentalian, Barangay Limarayon, Calbayog City, Eastern Samar. May tumutol doon siya ng message na gwapong Francis, merong nagmamaktol doon, no? May tumata. Fake, yung fake. Okay, 15 minutos, 15 segundos, makalipas ang alas 6. Verbs! Yes, alamin na po natin ang mga pinakamaiinit na balita hatid sa atin ni Ara Perez. Unang-una sa hanay ng balitaan sa Radyo Vision. Mas mabuting lagay ng panahon maaasahan ngayong linggo matapos pumasok ang bagyong Egay at Falcon. Mga probinsya sa Luzon binigyang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng habagat. Lungsod ng Makati at mga syudad sa National Capital Region nagpakita ng kahandaan sa panahon ng tag-ulan. Mga armas na unang isinuko ng MILF ng independent decommissioning member na si retired AFP Lieutenant General Ray Ardo na nasa ligtas at maayos na lagay. At investigasyon sa naganap na food poisoning sa ilang lugar sa Surigao del Sur at Agusan del Sur patuloy. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Sadyang napakabilis nga naman ang weekend. Lunes na naman at simula na naman ang ating kwentuhan at balitaan. Ito, good news muna tayo agad. Maasahan ang mas magandang lagay ng panahon ngayong linggo matapos pumasok sa bansa ang bagyong Egay noong nakaraang linggo. Mararanasan ito sa maraming bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Gayunman, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, may epekto pa rin ng tropical cyclone ng sa bansa sa susunod na 3 araw. Sa kaugnay na balita, muling nagbabala ang Pag-asa sa epekto ng hanging habagat lalo na sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng malakas na ulan ang mga lalawigan ng Zambales at Pangasinan na posibleng humantong sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil dito, inabisuhan na ng ahensya ang mga residente na maging alerto dahil posibleng magkaroon ng flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar. Ang probinsya at Bataan, Ilocos Region at Cordillera Administrative Region ay makararanas naman ng paminsan-minsang pag-ulan. Kahit hindi direktang tinamaan ng bagyong Egay at Falcon, masusiyang naging paghahanda ng National Capital Region laban sa epekto ng sama ng panahon. Isa na rito ang lungsod ng Makati kung saan oras-oras silang nagpapalabas ng abiso sa kanilang nasasakupan. Balitaan mo kami, Julius Lisamburon. Sa pag-upo ni Makati City Acting Mayor Romulo Kid Peña sa pwesto, isa sa agad niyang pinagtutuon ng pansin ang kahandaan ng syudad laban sa epekto ng anumang sama ng panahon. Ayon kay Mayor Peña, handa ang kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Team na sumaklolo sa oras ng emergency. Posisyon na din ang kanilang rescue equipment na siyang magagamit sakaling malubog sa baha ang ilang low-lying area sa Makati at agad nilang maililikas ang mga apektadong pamilya. Nito kasing mga nagdaang araw nakaranas ng magdamag at panakanakang malalakas na ulan ang National Capital Region na siyang nagpalubog sa tubig baha ng mga nasa low-lying areas. Nakipag-usap na kami sa DSWD, doon po sa aming mga sangay ng kapulisan, sa aming pong mga MAPSA, para tuloy-tuloy lamang po yung kanilang pagpapatrolya, pagta-traffic sa lugar. And at the same time, yung aming engineering department, nagko-conduct na ngayon ng mga clearing at cleaning operations doon po sa mga bangketa po natin, doon po sa ating mga kanal. Sa pagsususpinde ng klase nitong nagdaang linggo, kulang sa pagpapaalala ang alkalde sa mga estudyante na manatili na lamang sa loob ng tahanan at mag-monitor sa weather bulletin na inilalabas ng Pag-asa at abiso mula sa NDRRMC. Oras-oras din ang kanilang information dissemination sa bawat barangay bilang bahagi ng community disaster readiness and preparedness.
buong inventaryo kasi, nag-undergo pa ako niyan. Pero alam ko, meron kami mga trucks. Actually, yung mga dump trucks namin, may ready kami riyan. Alam ko, meron kami ng mga matataas, mga 6x na naka-ready naman. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julio D. Samburon. Samantala, sinabi ni Independent Decommissioning Member, retired AFP Lieutenant General Ray Ardo, na nananatiling maayos ang lagay ng mga armas na unang isinuko ng Moro Islamic Liberation Front. Ayon kay Ardo, ang naturang mga armas ay inilagay sa isang storage facility at tiyak na hindi mapapasa kamay ng mga rebeldeng grupo at ng iba pang masasamang elemento ng lipunan. Samantala, pinabulaanan naman ni Ardo ang ulat na pekeng mga armas ang isinuko ng MILF at may manufacturing factory umano ang grupo. Kaugnay niyan, pinabulaanan din ni 6th Infantry Division Commander Major General Edmundo Pangilinan na may weapons facilities ang MILF. Ayon kay Pangilinan, hindi totoo ang mga kumakalat na balita lalo't wala silang namomonitor na bagong firearms factory sa kanilang lugar. Magandang balita para naman sa mga motorista. May maagang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Epektibo nitong nakaraang Sabado ng hating gabi, 60 sentimos sa gasolina, habang piso at 50 sentimos naman sa diesel ang bawas presyong ipinatupad ng Flying V. Inaasahang susunod sa naturang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis sa mga susunod na araw. Ito na ang ika-4 na sunod na linggong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na bunsod umano ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. At yan na muna mga ulat para sa sandaling ito. Balik na sa inyo, Francis at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. 21 minutos, 21 segundos makalipas ang alas dalawang aparador ng Message Center. Greet ko po ako sa mga pamangkin ko, sina Gian, Clarence, Nathaniel, Tyler, Cedric, Carlo, 30, John Paul at Jim from Geraldine Dacera ng Zogod, Zauden, Leyte. Viewer natin sa IBC 13, good PM po na ma'am, sir. Pakibati po ang family ko sa Bicol, Nagaligaw, Albay, Mr. and Mrs. Francisco Zodzod, Erlinda Zodzod, mga kapatid ko, sina Julie, Jeneline, J, R, Earl, John, Joel from Franklin Zodzod, ang Makati City. Good day, sir, ma'am. Dapat ibatas na ang cellphone at laptop computer na mayroong karapatan ng isa't isa, husband and wife, na at babasahin ang cellphone at laptop kasi marami nang na broken home. Aba, kasi walang respetong wife, nakikita lang na husband na masayang nagte-text at mayroong katawag, pero nang basahin ng husband ang cellphone ng wife, hindi pwede kasi nilagyan ng wife ng password. So binugbog ng husband ang kanyang wife at naghiwalay sila, broken home, kasi sabi ni husband ayaw niyang siya ng wife at ay nako, mercy ng basilan. Tingnan mo nga naman, naghiwalay dahil lang daw sa message. Hindi kaya mabasa pag yung magpapadala text. ng text message, keep it short and simple. Ayan. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 22 minutos at 50 segundos na ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Bayan Patrol Report. Radyo ng Bayan Naga with Pax Rengalota. Pax, Diyos marhay na aga sa imo, konektado ka. Diyos mabalos ka, Francis. Tiniyak ng National Food Authority sa Camarines Sur, ligtas ang tinatawag na synthetic rice o fake rice ang probinsya. Ang katiyakan ay pinalabas ng Kamsur NFA Manager Gloria Tabayag sa isang panayam ng Radyo ng Bayan Naga. Gayunpaman, sinabi ni Manager Tabayag na hindi rin sila tumitigil sa pagbabantay ng lahat ng mga lugar sa probinsya upang matiyak na walang peking bigas at kalat sa Camarines Sur. Sa mga nakaraang linggo, may kita na di umano'y may synthetic rice na nakapasok sa Bicol. Agad nilang nagsagawa ng monitoring sa lahat ng mga palengke. Kaya nung nakaraang Biyernes, may balita din na di umano'y may fake rice na iulat sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Sa kanilang pag-verify, ito wala namang katotohanan at negative ang resulta. Sa kanilang pag-ikot sa mga palengking mayroon accredited NFA rice retailer, kinasabay na rin ang pagpapalabas ng mga flyers na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa synthetic rice. Ayon pa kay Manager Tabayag, madali namang malaman kung peke ang bigas, gayang ng mga palatandaan na maaaring parehas ang hugis
ng lahat ng butil, puting-puti, amoy plastic at kung hugasan ay litaw sa tubig. Mayroong mga pagdududa, ang publiko magdala ng sample at ilapit sa opisina ng NFA. At para hindi malito ng peking bigas, bumili ng sa NFA accredited rice retailers. Ang Camarines Sur mayroong mahigit sa 400 mga NFA rice retailers kalat sa buong probinsya. Para sa Radyo Vision, Pax Rengalota ng Naga City, Camsur, Media ng Bayan. Thank you very much, Pax Rengalota. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Borongan, Eastern Samar. Nariyan si Pen Pomida. Pen, maadjong buntag, konektado po. Salamat na maupay na aga, Mr. Vivian at Ka Francis. Mahigpit din ang pagbabantay na ng National Food Authority NFA sa Eastern Samar sa mga papasok at palabas na bigas sa probinsya. Ito'y dahil sa paglabas ng balita tungkol sa pinaghihinalaang paglabas ng peking bigas na nagresulta sa pagkabahala ng publiko. Kaugnay ng nasabing isyu, mariing ipinaalam ng NFA na nananatiling ligtas sa nasabing peking bigas ang lalawigan at siniguro na malabong makapasok ito sa Eastern Samar. Sinabi ni Ruben Manatad, ang provincial manager ng NFA, na mas pinalakas nito ang ugnayan sa mga rice traders at regular ang kanilang paglilibot sa mga pamilihang bayan sa buong probinsya. Samantala, nagbigay naman ang NFA ng ilang precautionary measures upang maiwasang mabili ang madali lang umano makita ang pagkakaiba ng peking bigas sa hindi. Ito umano ay matutukoy sa pagsusuri o paghawak pa lamang sa bigas, sa amoy at sa hugis nito. Mariing ipinaparating ng NFA sa mamamayan ng Eastern Samar na maging maingat at mapagsuri sa pagbili ng bigas. Kanya ring ipinaalam na sapat ang supply ng bigas sa buong probinsya. Para sa Radyo Vision, Penelope Pumida ng Borongan, Eastern Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Penelope Pumida. Puntahan natin kagyatan Radyo ng Bayan Zamboanga with Elsie Molina. Elsie, buenos dias, mi amiga, konektado ka. Buenos dias, Pilipinas. Nasagip ng magkasabing na puwersa-based anti-trafficking task force ang 42 na biktima sana ng human trafficking. Ang mga biktima ay tutulak sana patungong Malaysia bukas ng umaga through southern backdoor ng matunton ng otoridad base sa tip ng isang concerned citizen. Ang 42 mga individual ay lahat mga babae na karamihay menor de edad. Ang mga ito ay mula sa iba't ibang probinsya dito sa Zamboanga Peninsula. Na-recover sa bahay na tinutuluyan ng mga biktima ang daan-daang pasaporte at ilang dokumentong kakailanganin sa paggawa ng pekeng pasaporte. Walang recruiter na dakip o umako sa naturang iligal na gawa. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga para sa Radyo Vision, Elsie Camilo Molina, Media ng Bayan. Muchísimas gracias, Elsie Molina, Radyo ng Bayan, Zamboanga. Bebs, ang ikatlong aparador. Yes, mayroon tayo ditong mensahe. Good morning po. Pakibati po ang Arellano family. Mula po yan sa ating texter sa Northern Samar. Okay, tuloy-tuloy mo na hanggang sa palitan. Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies. Hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 45 pesos and 17 centavos. Japanese yen, 0.37 centavos. UK pound, 69 pesos and 51 centavos. Canadian dollar, 35 pesos and centavos. Australian dollar, 33 pesos and 59 centavos. Rial, 12 pesos, 0.05 centavos. Dinar, 120 pesos, 0.06 centavos. At Euro, 49 pesos and 83 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, maraming salamat. 28 minutos, 38 segundos na. Makalipas ang alas 6, paraanin muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan.
30 minutos, 20 segundos makalipas ang alas 6 at binabagtas na natin ay ikalawang bahagdan ng ating Monday edition ng Radyo Vision. Yes, alamin natin ang karagdagang mga balita hatid sa ating Perez. Okay. At nako, sana maisama, malaman sana natin, Vips, yung may kaugnayan dito sa ikangay mahigit ng 1,900 ang nalalason nitong sinasabi nating candy. Oo, dyan yan sa Surigao del Sur. Yung ano yun mangosteen at durian candies. Durian candy. Oo. Naku, sa sarap niyang candy na yan, ano? At sarap niyan Pag may mga lumuluwas galing dyan sa radyo ng Bayan Davao, may mga dala silang mangosteen at yung mga durian. Ang sasarap. Naku, ito pala'y, nakalalason. Oo. 1.9. Yung binebenta lang sa isang school dyan sa bandang Surigao del Sur. Sa ngayon, nasa kamay na ng mga otoridad dito suspects, pero ayon nga kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma, kumikilos na ang pamahalaan para yung mismong mastermind, yung mismong nasa likod nitong pagbebenta nitong durian candies na ito na nakalalason ay talagang mapanagot sa batas. Repacking system pala ang ginagawa niyan. Okay, so alamin na natin, Vebs. Yes, puntahan na natin si Ara Perez dyan sa PTV Telestudio. Maraming salamat, Francis at Vivian. Nakatutok ang pamahalaan sa usaping pangkapayapaan. Ito ay sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-asikaso ng iba't ibang sangay ng gobyerno sa peace talks. Doon sa inisyal na ipag-usap ni Speaker Belmonte sa mga leader ng CPP, NPA, NDF sa the Netherlands ay magkaroon po ng progreso hinggil sa muling pagbubukas ng dialogo o usapan sa pagitan ng dalawang panig. Mahalaga naman para sa pamahalaan ang 2016 national elections. Kaya naman maging ang pagboto sa shopping malls ay tinitingnan bilang isang alternatibo. Narito ang pahayag ni Secretary Sonny Coloma kaugnay sa shopping mall voting. Naniniwala ang pamahalaan sa kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatang bumoto ng mga mamamayan. Ipinauubaya po natin sa COMELEC bilang walay at independenteng constitutional body na isagawa ang nararapat na mga hakbang na alinsunod sa batas upang masiguro ang aktibong partisipasyon ng mamamayan sa darating na eleksyon. Binabantayan naman ng pamahalaan ang pagpapatuloy ng investigasyon ukol sa naturang candy food poisoning sa Surigao del Sur at Agusan del Sur. Narito muli si Secretary Sonny Coloma. Patuloy na tinututukan na ng Office of Civil Defense at Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang pagsasagawa ng masusing pagsisiyasat sa sanhi ng umano'y food poisoning ng higit kumulang 350 katao sa 6 na bayan at isang lungsod sa Surigao del Sur upang panagutin ang lahat ng sangkot sa insidente. Ayon sa huling ulat, nasa kustodya na ng lokal na pulisya ang ilang pinaghihinalaang nagtinda ng durian candy, samantalang ipinag-utos na rin ng pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Sur ang pagbisita at pag-inspeksyon sa lahat ng food manufacturers sa lalawigan. Mahigpit na pinapatupad ng pamahalaan ang Republic Act 10611 o ang Food Safety Act of 2013 at lahat ng mga patakaran at regulasyon hinggil sa kaligtasan ng pagkain, food safety, upang masiguro ang kapakanan ng mga mamamayan at tumalima ang mga may-ari ng paggawaan ng pagkain sa mga pamantayang itinakda ng batas. Ayan, good news na tayo ulit. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hulyo. 2 sentimos kada kilowatt-hour ang bawas singil na ipatutupad ng mga kumpanya sa residential customers nito. Dahil dito, halos 5 piso ang matatapyas sa bayarin ng mga may buwanang konsumo na 200 kilowatt-hours. 19 na piso para sa kumukonsumo ng 300 kilowatt-hours at 42 piso para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt-hours at 89
mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Ayon sa Meralco, ito ay bunsod ng pag-aproba ng Energy Regulatory Commission sa bawas sa distribution charge ng kumpanya na nakatulong upang maibsan ang 28 sentimos kada kilowatt hour na dagdag nito sa generation charge. Paliwanag pa ng Meralco, ang pagtaas sa generation charge ay bunsod ng serye ng pagsailalim sa yellow alert ng Luzon Grid dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente nitong Hunyo. At yan ang aming mga nakalap na balita ngayong Lunes ng umaga. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 35 minutos, 49 segundos makalipas ang alas 6. Apat na aparador, Happy 4th Monthsary June Sale mula sa inyong tagasunod dito sa Calbayog City. Good morning po, greet ko lang po ako ng aking kuya na malapit ng mag-birthday. Si Kuya Albert Dacera, greet lang po ako ni Clarence Dacera na tulog pa from General Dacera ng Sogod, Southern Leyte. Sa Caloocan, kontento kami sa pamahalaan kaya walang iwanan sa susunod na endorso ng Pangulong Noy para tuloy ang tuwid na daan. Edna ng Caloocan City. Thank you very much. Good morning po, pakibate ang Core Everola family ng General MacArthur Eastern Samar galing kay Doming Core ng Santa Mesa, Manila. Okay. Lang po ang collectors sa Sam Finance, Borongan Branch. Thank you from Rechi. Good day, binabati ko lang po ang mag-asawang Avelino at Gloria Vizca ng Cantil Rojas, Mindoro. Maraming salamat po. 36 minutos, 56 segundos makalipas ang alas 6 para sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Puntahan muna natin ang ating kasama mula sa Palawan. Nariyan po si Goody Sarsagat. Goody, maganda umaga. Konektado po. Okay, magandang umaga at maraming salamat. Naglaan ng humigit kumulang 19 milyong piso ang alaga ang pamunuan ni Mayor Lucilo Bayron para sa Productivity Enhancement Incentive Bonus ng mahigit 800 permanenteng empleyado ng pamunuan lungsod ng Puerto Princesa. Sa atas ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III na nakasaad sa Executive Order No. 181 ngayong taon. Paraan rin ito ng pasasalamat ni Bayron sa mga kawanina sa mga suporta upang makamit ng Puerto Princesa ang karangalan bilang awardee ng Seal of Good Local Governance, Good Financial Housekeeping mula sa gawaran ng interior at pamahalaang lokal. Inasahan ni Mayor Bayron na makakatulong ng malaki ang perang matatanggap ng mga kawani. Hangad niya rin na magsilbing inspirasyon ang nasabing bonus sa lahat upang lalo pang paigtingin ang dedikasyon sa trabaho sa syudad. Para sa Radyo Vision, ako si Goody Sarsagat, Palawan, Media ng Bayan. At Goody Sarsagat. Okay, 38 na 18 segundos. Makalipas ang alas 6 at alam mo, Vips, nakalulungkot. Nitong nakalipas na matapos itong pagbabagyo, no, pag-uulan, nagtaasa ng ilang mga agricultural commodities, particular isda, gulay, at kung ano-ano pa, no? Oo, totoo yan, hindi ka naman namamalengke, no, kumakain ka sa labas. Oo, pero apektado pa rin tayo nito, Ka Francis. Hindi ka apektado niyan. Hindi ka marunong mamalengke, hindi ka marunong magluto. Hindi ka apektado. Siyempre, yung pagkain kinakain natin, tayo ang nagbabudget niyan. Pero alam mo, ang pamahalaan natin, Ka Francis, nagbibilin na dito sa ating mga negosyante at mga nagtitinda sa palengke na bawal pong magtaas o naka-implement yung price freeze doon sa mga lugar na of calamity. Otherwise, they may be held liable at maaari silang pagbayarin ng 1 milyong pisong danyos at maaari pa silang makulong ng 10 taon. Ang masakit nito, doon sa mga areas under the state of calamity. Sa state of calamity. Hindi sila pwede magtaas. Pero iluluwas nila rito sa Metro Manila. Ayan. Diyan sila magtataas. Ayan. Ako, talagang ang galing nilang mag-sway balance. Ano mo naman ang mga negosyantes natin? Anyway, maganda itong ating magiging talakayan ngayon sa ating hapag ng talastasan, Vips. Ito'y Volunteers Against Crime and Corruption. Itong NGO na ito na talagang ito'y kung talastasin napakatagal na panahon na ito'y nagsisikap talagang at least makagawa sila ng mga bagay na para ma-curb itong mga crime and corruption na nagaganap
dito sa ating lipunang ginagalawan. Alam mo, totoo yan ka, Francis. Itong, nung nagko-cover pa ako sa DOJ, itong VACC talagang kasama namin. Parating na dyan, supporting causes. At katunayan, meron silang mga website na pwedeng i-contact ng ating mga kababayan kung meron silang mga gustong i-approach sa justice. Kasi sila yung nag-connect dun sa mga causes ng mamamayan, dun sa mga corresponding agencies. At nagbibigay din sila ng recognition sa mga tao na tumutulong na labanan itong krimen at korupsyon sa Lalo na VIPs. Pagdating doon sa mga malalaking krimen na parang bagang natulog sa pansitan, parang hindi nabigyan ng sapat na ayuda, nariyan ang Volunteers Against Crime and Corruption na isa sa mga moving spirit para lumakas ang loob nitong mga aggrieved families. Okay, VIPs, at this point siguro, magandang ipakilala mo na ang ating distinguished guest at ang ating VACC. Okay. Yes, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan ng chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption. Siya po ay si Ginoong Martin Dino. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga sa inyo at siyempre sa ating mga tagapakinig, babes. Okay, salamat po, Captain Dino. Lakanyo ang paanyaya ng ating Radyo Vision para mailatag nyo naman sa sambayanan, nationwide, worldwide, kung ano pa rin po, gaano pa rin kaigting ang pagsisikap ng VACC na makatulong po, lalo na sa mga ikangay nagiging biktima ng krimen at makatulong kayo na mapagandaan lipunan ng ating ginagalawan bilang isang NGO o bilang isang non-government organization. Kamukha ng ginagawa ngayon ng Volunteer Against Crime and Corruption. Alam naman natin na nag-umpisa ito sa CAB, yung Crusade Against Violence, na kung saan during that time, ang maging member lang dito ay yung mga namatayan, no? Kaya't napag-isipan maging Volunteer Against Crime and Corruption to dahil kasama dito ang ang nakita ng pamunuan na hindi lang krimen at kaakibat ng krimen ay yung korupsyon. Kaya ito ay naging from CAB, naging VACC at dito nga malalaking kaso ang ating nahawakan dito, most especially dun sa corruption. Actually, this year, 3 governor ang nasampahan natin ng kaso at siguro merong humigit kumulang nasa mga 20 ng ating pinaghahandaang sampahan pa. Ayon nga dito sa ombudsman, no? Nabanggit nga, tsaka alam nyo naman yung tungkol din sa fertilizer scam, inilapit din sa BACC. Alam nyo naman ang Volunteer Against Crime and Corruption, hindi tayo basta-basta nagpa-file ng kaso not unless meron tayong intact na evidence. Kaya dito meron kaming mga NBI report at saka yung COA report. So tapos pagdating naman dun sa mga krimen, alam nyo naman na halos sa amin yata ipinapasok lahat ng mga ng mga sensation case. Kamukha nito yung Cecil D. Yung pinatay dito sa Pampanga, actually nakipaglibing pa ako at lumapit mismo ako dun sa pamilya, no? Lumapit sa amin yan. Tapos yung isa naman, yung pinatay dito sa Cavite na kung saan ito yung negosyante, tapos asawa ng isang executive sa PLDT. Ito'y kaibigan ng ating kasama sa organisasyon, yung WARM, no? At siyempre patuloy pa rin yung ating hinahawakan kaso mo, especially isa sa pinaka-sensation yung kay Ruby Rose Barameda. Okay. Now, Captain Dino, kamusta naman po ang access natin at pakikipaglaban ng mga ahensya sa ilalim ng ating judiciary kapag nandiyan po ang ikangay VACC? Nagpapasalamat kami, no? Lalo na sa Department of Justice. Right. Pagka lumapit kami doon at alam nyo naman na hindi kami titigil ng kakapalo up hanggat hindi natatapos ang
kaso na kung saan pinagbibigyan naman kami, no? At isa pa, pagdating din dito sa ombudsman, talagang walang tigil ang aming pagpapalo up at alam naman nila na wala kaming sisinuin oras na nabinbin yung kaso dahil ito lang ang magagawa ng Volunteer Against Crime and Corruption para pamahalaan natin, para matulungan ang kamukha nito, ang pamumuno nitong ating Pangulo na dun sa daang matuwid. Dahil kung walang magpapile ng kaso at walang pupursigi, magpa-follow up, tuloy-tuloy itong katiwalian na mangyayari sa ating pamahalaan. Alam mo, napakahalaga po nitong pagpa-follow up para hindi nakakaligtaan yung mga kaso dahil matagal yung proseso po ng pagkamit ng ating hustisya. And having said that, sir, kanina na-mention po ninyo na nakapag-file po tayo ng tatlong kaso against 3 governors at 20 congressmen. May I know po dun sa past 17 PACC, mayroon na po bang mga malalaking kaso na nag-progress o nagkamit po tayo ng malaking tagumpay at hustisya? Alam naman siguro natin na isa sa pinakaunang nag-file ng kaso against former President Joseph Estrada ay ang Volunteer Against Crime and Corruption. Tayo ang pinagkatiwalaan ng ombudsman, na isa sa nagpursigi para mahatulan yung ating dating Pangulo, na kung saan meron naman tayong mga kaakibat na mga ebidensya tungkol dyan. So isa lang to at there are numerous cases na ipile natin. Isa dyan yung pinakamalaking kaso sa ito yung kay Dominga Manalili. This involved 250 million na naipasok sa kanyang bank account. Ito'y isang empleyado lamang ng BIR at ngayon ay siya'y nakakulong dyan sa correctional. Siguro ito, meron ng mahigit 10 taon na nakakulong dyan. Tapos dun sa large-scale illegal recruitment, dito yung si Dumikil, na kung saan mahigit 10 taon na din itong nakakulong dyan sa bilangguan. At kung matatandaan nyo, yung isa sa pinakamalaking kaso na kung saan ay namatay na, ito yung akusado dito, ito yung sa legacy. Sa atin lumapit ang mga nabiktima nito, na kung saan bilyon piso ang naloko nito sa ating mamamayan. Ito yung kay Celso de Los Angeles. Yung pyramiding. Correct. Ang dami. Pyramiding scam yan. Maaawa ka sa mga lumapit sa amin dito, mga retired teacher, even retired police officer, naloko nitong tao na to. Yung kanilang mga retirement yata, benefits na ilagay yan. Correct. Dahil ito yung 1 million mo, in 5 years time, ay babalik sa'yo. Maraming naloko to. Tapos yung if you remember the case of Balajay, at saka ito isa din sa ating mga libo-libong natulungan na mga mamamayan. At nalulungkot nga kami dahil meron pa rin na biktima. Ito yung mga ilan dito sa ating mga nakasuhan. Pero Chairman Dino, halimbawa katulad niya, nakatulong kayo na mga prosecute, di ba, Vips? Okay, nakakulong na ngayon. Paano yung monetary consideration? Paano natin matutulungan sila na maibalik kahit man lang kalahati o wag naman talagang zero balance na nakakulong nga siya, na wala naman yung pera? Alam mo, yan ang nalulungkot tayo dito sa judicial system natin. Ang judge, maghahatol yan ng pagkakabilanggo. Pero kaakibat nun, yung tinatawag na monetary consideration, yung parusa dun sa nagawa nila dun sa tao. Siguro, 100%. Wala pa akong nalalaman na talagang nung nakulong, nabayaran nila na compensate yung mga napatay nila o yung pamilya nung naloko nila. Actually ngayon, lumalaban ngayon if you remember the case of Federico, ito yung sa Marikina, yung ni-rape tapos pinatay. Yung tatay niya nawala ang bahay, nawala ang 2 jeep dahil sa pagpulso ng kaso. Pero up to this date, yung monetary na sinabi ng korte, hanggang ngayon wala silang natatanggap kahit isang kusing. Ito yung nakakalungkot, na siguro pag-aralan din ng ating Justice Department na kailangan, pagka hinatulan ka at meron na merong naiwan,
o kaya itong nakakulang meron namang ipambabayad, dapat lamang na i-compensate yung kanyang nabiktima. Sir, sa pagkakaalam ko po, ang VACC ay sumusuporta rin po dito sa mga biktima ng fraternity hazing. Kamusta na po ang inyong pag-pursue sa mga kasong ito? Actually, halos lahat na yata ng sensation na kaso ng hazing. Kamukha nung kay Marvin Reglos, tapos yung kay Servando ngayon. Yes. Siguro natutuwa lang tayo dahil ngayon nagkaroon ng bagong hazing law. No, kasi talagang diyan sa batas na ginawa ng ating Kongreso may pagkaampaw. Kasi may nakalagay doon na yung hazing. Kami ang sinasabi namin, talagang tanggalin mo na yung hazing. 2 weeks ago may namatay na naman na bata sa hazing. Kasi ang dapat maging criminalized na. Pagka ikaw ay nanakit, pagka ang kamay mo ay dumampi sa isang mga bata o isang estudyante na kinuha nyo sa fraternity, kulong agad yung mga kasama dyan. At ako nga, nire-recommenda ko pati yung hierarchy, pati yung mga senador, congressman na namumuno dito sa organisasyon na to, dahil hindi maglalakas ng loob, hindi ilalaki ang ulo nito kung hindi kinukonsinti nitong mga master nila na kung saan ngayon ay nandyan na sa matataas na pwesto ng ating pamahalaan. Noon, Chairman Dino, nung panahon namin sa kolehiyo, dumaan din tayo sa ganyang mga fraternity. Pero yung mga Grand Chancellor, yung mga Chancellors namin noon, hindi konektado sa aninmang matataas na pwesto. Talagang puro estudyante lang talaga. At wala kaming ganyang kalupit na mga pamamaraan. Member din ako ng fraternity. Kaya lang kami, academic excellence ang aming pinag-uusapan. Ayun, hindi yun. Ang pinaglalabanan natin doon, makatulong ka. Ang fraternity, tulungan mo ang yung mga miyembro na tumaas ang kanyang grado. Tapos isa pa dyan, kaya pumapasok ng fraternity yan para halimbawa, yung mga taga-probinsya yan Pagdating dito, merong siyang parang kapatid na kakalinga sa kanya. Hindi yung pagpasok mo, first step mo pa lang dun sa samaan, gugulpin ka na. Ito, isa sa pinakamalaking kaso namin dito siya si AB, yung kay Lenny Villa. Kaya ito yung isa sa mga nag-umpisa ng crusade against violence. At dito, nagkaroon nga ng hazing law, nalulungkot lang tayo, na after how many years nalaban namin sa korte, yun hong mga nakumbit dito, kumbaga, wala hong nakulong dito talaga. Kasi nagsisettle sir? Hindi, talagang hinilaban. Kaya lang sobrang babaw ng parusa. Para lang yung ng biktima ng sasakyan. Yun lang ang kaso. Kaya ngayon, yun na nga, dahil doon, nagkaroon tayo ng anti-hazing law. Pero hindi anti-hazing ng regulated hazing law ang ginawa. Para bagang reckless imprudence resulting to multiple injury. Correct. Yun, eksakto. Reckless imprudence, yun, eksakto. Masakit yun, lalo na kung reckless imprudence resulting to homicide. Nako po, napakagaan naman niya. Para lang, eksakto po, yun po ang kinaso. Nako po. Kaya ngayon yun ang inilalaban namin ngayon, hopefully. Pero wala na bang naging human rights violation, pananakit na yan, sobra. Pag-abuso sa karapatan na yan. Yan ang kinalulungkot natin sa human rights. Pagka halimbawa may namamatay naman. Yung kaibigan mo dyan, babe, si Chairperson Chito. Hopefully, mabago na ngayon. Kasi dati, pagka merong mga nasaktan dyan, ng mga kriminal, papasok na ang human rights. Pero tanong, ano naman ang gagawin natin doon sa ginawang human wrong nitong mga kriminal na to? Kaya yun din ang pinaglalaban ng mga victim. Yeah, if there is human rights, there is human wrong. Yes. Alam mo, nakakalungkot pa sa mga biktima o pamilya ng biktima ng mga hazing activities, sa sobrang tagal ng pag-aantay ng desisyon, talagang minsan napapag-desisyon na nila na makipag-settle na lang din kasi meron pang fear na what if hindi pumabor sa kanila, hindi po ba, correct. Chairman? Alam mo, totoo nga justice deny. Justice delay, justice deny. Okay. Kaya ngayon, ang tawag na natin dyan ay justice delay.
justice injustice. Totoo yun. Yun ang nangyayari sa mga victim. Ito ho ang pinakamasakit na nangyayari sa biktima. Pinakamababa na ang 5 taon para makakuha ka ng hustisya. Kami nagpapasalamat kami dahil meron kaming recently 4 years lang na nagbigyan na ng nahatulan na. Kung if you remember Rolando Galban, ito po yung nakabarel at saka agaw ng kotse dito lang sa Kamuning. Kay Tianyo, kay Teresita Tianyo. 4 years lang na ilaban namin, pero grabe po ang tutok na ginawa ng BACC sa kaso na to. Alam nyo, hopefully ang inaasam namin na magkaroon ng maraming NGO nakamukha po ng ginagawa ng BACC. Kasi po kami, nakabantay kami sa korte. Most especially noong meron kaming tie-up with PIDEA. Noon po, pagka halimbawa nawala yung pulis, halimbawa nakahuli tayo ng drug laboratory. Alam nyo, wala ng pwersa ng gobyerno at saka ng kapulisan pagdating sa loob ng courtroom. Si SPO1 na lang ang natitira yun ng witness. Pag nawala ho si SPO1, nawala na kaso. Nawala, correct. No witness, no case. No case. Basta't wala nang tumindig, wala na. 10 milyon lang ang ibibigay ng drug lord dyan mawala ka na Kaya doon po, nababantayan namin nun. At pag nawala ang pulis, tawag kami kay General Aglipay during the time. Sir, pag hindi dumating ang pulis dito, tatakbo kami sa radyo ng bayan at isusumbong namin na wala po yung pulis. Tama ang naging desisyon ni Chairman Dino sa Radyo Vision, sa Radyo ng Bayan at sa PTV4. Sigurado yung merong pagkilos tayong gagawin. Bebs! Chairman, para naman po sa mga gustong humingi po ng assistance, tulong ng VACC, paano po nila kayo makokontak? Ang opisina po ng Volunteer Against Crime and Corruption ay nandito lang po malapit sa SM North. 131 SM North. Okay. Pacific Corporate Center, 6th floor. Andyan po ang aming opisina at nasa Unit 1. Okay. Extend my regards to Captain Jimenez. Pero ako ay magpapasalamat at i-congratulate ko din po ang PTV4 dahil ho nagkaroon po ng itong katatapos lang namin na 17th founding anniversary ng BACC. Ay isa po ang PDP4 na nabigyan namin ng outstanding television network. At saka po yung Good Morning Boss. Dahil alam nyo, lahat ng ipinaglalaban ng BACC ay kaagapay sila. Kaagapay po ang Good Morning Boss at ang ating istasyon. And of course, just recently, umattend po ako ng debate against yung restoration of death penalty. At natutuwa ho kami na merong radio station na talagang isinusulong yung ating kampanya against crime and corruption. Aba, isasama nyo ang Radyo Vision. Ay, nako. Sus Mariosep naman. Po kayo na ngayon, kasama na po ang nako. Anyway, maraming salamat for your time. At keep your lines open, please, sa BACC para kung ano man kagyat magkaugnayan tayo at makatulong ang Radyo Vision sa inyong mga advokasya. Correct. Alam nyo po, aandar lang at saka susulong ang isang kaso pagka merong mga istasyon ng radyo na talagang tumutulong sa kasong aming isinasampa, most especially even crime and corruption. Kaya umasa po kayo na anytime basta't kailangan yung BACC, nandito po kami. Actually ngayon po, ang Volunteer Against Crime and Corruption ay nasa Southern Police District. Bibigay po ng award kay... Kailan kaya tayo ma-award? Okay. Malapit na po yan. Okay, Maraming salamat po. Nakapanayan po natin mga kaibigan ng chairman ng VACC, Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Martin Dino. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. Balikan na natin dyan sa PTV Telestudio, si Ara Perez. Tila nakababahala na nga itong injustices sa ating lipunan, ngunit buong-buo pa rin ang ating pag-asa na matutuldukan ito sa pamamagitan ng concerned government agencies, partikular na nga itong VACC. At anyway, nabigyan namin kayo ng magandang simula ngayong Lunes ng umaga. Huwag pa rin natin kalimutan magdala ng payong at iba pang rainy gear para dry tayo buong maghapon. At ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Francis at Vivian.
Maraming salamat, Ara Perez. Dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming replay at delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa PTV Channel 4 at IBC Channel 13. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga sa ngalan ng Radyo Vision Family. God bless. Hanggang bukas na muli. Maraming salamat po.